Welcome to Donmar TV News Channel. Malalaman na bukas ang quarantine classification ng bansa para naman sa susunod na buwan ng Mayo. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, magpupulong ang Interagency Task Force ngayong araw para talakayin kung anong quarantine status ang irerekomenda kay Pangulong Duterte. At inaasahan na mismo ang Pangulo ang mag-anunsyo naman ng bagong set ng community quarantine sa kanyang Talk to the People sa Miyerkules. Narito si Secretary Roque. Baka po si Presidente na mag-anunsyo dahil ang Talk to the People po ay sa Wednesday. Napakalaki po ng binaba ng ating R0, no? So ibig sabihin, mukha naman pong naging epektibo yung ating prevention, detection, isolation at treatment, no? Kaya lang po, gaya ng sinabi ni Dr. Wong, meron tayong mga assessment na dapat gawin. At itong mga assessment na ito ay kinakailangan magbigay po ng kasagutan, no, ang mga lokal na pamahalaan para masiguro naman na hindi rin masayang yung ating halos isang buwan ng lockdown. Kahit pa itong magandang proyekto na ito, itong community pantry, napapasok pa sa politika. Iwasan na natin yan. At huwag na natin gamitin yung mga bagay-bagay na yan na talagang nakakatulong sa tao. Ipupolitika pa. Ang aking approach yan, kahit saan manggaling yung tulong. Kahit sa kaliwa, kahit sa kanan, kahit sa taas, kahit sa baba. Thank you. Maraming salamat sa inyong tulong. Sana naman hindi kayo magsawa sa tuluyang pagtulong sa inyong mga kapitbahay, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga pamilya. May panawagan nga ako sa ating mga kapwa politiko. Huwag na natin gawin yan pang-politika. Alam naman ng taong bayan kung sinong tunay na tumutulong sa kanila. At iboboto kayo pag talagang tumulong kayo. Sa paggamit natin ng mga community pantry, huwag natin kalimutan yung ating safety protocol. Siyempre, hanggat maaari, huwag natin makalimutan na mag-usap pa rin ng mask, na magkaroon pa rin ng social distancing. Sana naman, natuto na tayo para hindi na maulit ang paghahawa na hindi kailangan. Ito naman ay hindi bago. Sa iba't ibang lugar, nangyayari na ito noon pa. Dahil sa pagkatindi nitong krisis na ito, lumabas na naman ang kagandahan loob ng ating mga kapwa Pilipino. Lagi kong sinasabi, siguro tayo na ang pinakamabait na tao sa buong mundo. Nakikita natin ang mga kapitbahay na natin, ang mga kabarangay na natin, sila na ang tumutulong sa isa't isa. Ang sinusundan na prinsipyo dito, kung anong kayang ibigay ng kahit sino, ilinalagay doon sa tinatawag na community pantry. Sa kabila naman yan, yung mga nangangailangan ay kinukuha naman kung ano ang kanilang pangangailangan. Ito ay isa pang halimbawa sa bayanihan spirit ng mga Pilipino. Ano pa ginawa? Isinisi pa kay Pangulong Duterte. Ganun kahipokrito yung mga animal na dilawan na yan. Sa totoo lang, matagal ko na ito sinasabi. 2016 ko pa ito sinasabi. Kasi meron mga opisyal no, naalala ko nung sinasabi nila wag na nating patulan yung mga dilaw, dapat wag na natin yan kasi malay mo we convince them to be a Duterte supporter. Sabi ko, meron talaga mga opisyal nagsabi sa akin ng ganyan. Sabi ko, sir, ma'am, kahit anong gawin natin, yung mga dilawan tae na yan, tae na ho talaga yan hanggang matapos ang administrasyon ni Pangulong Duterte. At sa mga walk-in-inam na yan, ay yung mga entitled na mga walk-in-inam na yan, yung mga aktivista na yan, wala ni isang pangulo o wala ni isang gobyerno silang nagustuhan. Bakit to? Meron kasing espiritu ng mga rebelde mga yan. So lahat niya igre-reklamo, kaya never natin makukumbinsi ang mga animal na yan. Kaya sa totoo lang, ngayon, kahit anong pagkakamali, isipin nyo ito na lang isipin ninyo. Napaka-tinding pagkakamali na nito ni Angel Locsin. Sobra sagad sa buto ang pagkakamali nito ni Angel Locsin. Ni isa sa kanila walang kumundin Diyan mo malalaman na plastic talaga yung mga animal na yan. Wala talaga, wala. Asin talagang sabi ko nga dito sagad sa buto na ito. Sagad sa buto na itong kawalangyaan ninyo. Sagad sa buto na itong kahayupan ninyo. Sabi ko nga yung ang kabutihan na ginawa ni Pangulong Duterte, hindi nyo pinupuri. Doon palang gago na kayo.
doon pa kaya sa isang kapalpakan ng mga kasamahan ninyo? Hindi kayo marunong matutong sabihin na oo nga, mali? Ano sinabi nyo? Dahil sa gobyerno, kaya nagkakagutom-gutom ang taong bayan, kaya nagkaroon ng community panty at kaya nagkagulo-gulo. Grabe mga animal, ano? Ay nako, totoo lang, sabi ko nga sa inyo eh. At ito pa. Tingnan nyo niyo to. Papakita ko sa inyo Pag-usapan natin tong dalawang ito. Ito kasi nangyari dyan. Si Kapitan at si Risa. Pag-usapan natin. Uy, Christian Galera, salamat pag-membro mo sa ating kulto na Banateros. Salamat, thank you very much. Uy, pag gusto nyo palagi membro nito ng ating at suporta ng ating channel at naniniwala kayo na itong channel na ito ay naghahatid ng totoong balita, naniniwala kayo na itong channel na ito must live independent of any politician, abaho, ang aking sa inyo suportahan po natin itong channel na ito. Magpamembro kayo. Bakit to? Para we stay independent of them. Okay? Ito po tingnan niyo. Ito kasi yung unang sinabi ni Liza. Sabi ni Liza, I love you, banat. Ay, iba pala. Hindi mo. Sorry. Nanaginip lang ako. Sabi niya, you don't need to say sorry, ate, dahil hindi mo naman ginusto ang mga nangyari. Ganun na ganun eh. We will be praying for Tatay's soul, for his family's mourning, and for your good health and peace of mind. So ate, there's nothing wrong what you did. You don't need to say sorry. So yan ang sabi ni Liza Soberano. Okay? Sabay, ngayong araw na ito, dahil siya nabash ng todo, kasi isipin mo, meron nang nasawi, abay hindi pa pwedeng sabihing sorry. Ayaw pang pagsurihin si Angel Locsin. So biglang, si Liza biglang binawi. Kasi nabash siya eh. Siguro nahimasmasan siya. Sabi siguro niya, magpapasikat ako, tapos kesa na sumikat ako, lalo lang ako, nabas tuloy ako. Pambihirang buhay Ano kaya ang damage control nito? Randy G. Pasyente, salamat po. Thank you very much. Sabi niya, ano kaya? Siguro lang to ako. Ito lang yung opinion ko, mga katang isip lang ito Siguro nasa isip niya. Nagkamali ako, mali na ako sinabi. Paano kayo babawiin to? Tawag ko sa manager. Hello? Hey manager. Sabi naman, bakit? Hey manager, what can I do? Kasi people just, they bash me. Sabi siguro ng manager, istorbo ka, nag-ibablog ako. Nag-istorbo, may content ako ngayon Nagbablog ako para may content ako. Istorbo ka dyan. Tweet ka ng tweet dyan, di mo iniisip. Bawiin mo na lang, sabi mo, hindi ka naintindihan ng mga tao. Okay, thank you manager.